Welcome to Donmar TV News Channel. Robin Padilla nagsorry na kay Bongbong Marcos. Okay. Yan ang itatalakay natin ngayon. Okay? Pero bago natin itatalakay ito, mag-like muna. Like and share para kakalat ito sa YouTube. Okay? Like na. 1, 2, 3, go. Okay. Naka-like na lahat? And subscribe to my channel Donmar TV and hit the notification bell so that you will be updated sa mga balitang kagaya nito. Okay? Okay. Matatandaan natin na itong si Robin Padilla ay nagpapasalamat kay Chris Aquino. Ngunit hindi siya nagpapasalamat kay Bongbong Marcos. Ngayon, sa aking pag-research sa internet, sa aking pagbuklat sa mga Facebook ni Robin Padilla, sa mga interview ng mga media, I was expecting na merong mensahe itong si Robin Padilla na follow-up kasi itong mga supporters ni Bongbong Marcos, isa na ako dun, ay medyo nagtatampo kay Robin Padilla dahil nga sa hindi nagpapasalamat ang mamang ito during the ngayon lang na nanalo na siya bilang number 1 sa Senate pero hindi man lang nagpapasalamat kay Bongbong Marcos sa kadahilanan ang rason niya ay hindi raw siya inendorso ni Bongbong Marcos. Ngunit may kumakalat na mga video ngayon na during the campaign rally, may video na itong si Bongbong Marcos ay inintroduce niya itong si Robin Padilla. No? Na parang inendorso na nga niya itong si Robin Padilla. Hindi ko alam kung sa time na yon kung anong lugar yon, kung nandun ba si Robin Padilla at that time. Hindi ko alam. Kasi video lang ang nakita ko sa TikTok at saka sa YouTube, especially nung video ni Ben Barubal, nakita ko rin na talagang may video itong si Bongbong Marcos na nag-mention siya sa pangalan ni Robin Padilla. Ngayon, kung makikita nyo sa title ko, Robin Padilla nagsorry na kay Bongbong Marcos. Okay? Ngunit, nilagay ko yung title na yan kasi mismo ako nagtatanong ako kung nag-sorry na ba ito or nag-follow up ba siya sa mga sinasabi niya. Okay? Ngunit sa pag-research ko sa internet, sa social media niya, sa mga interview niya sa mainstream media, wala akong narinig na follow up na nag-sorry o nagpapasalamat kay Bongbong Marcos. Lately, wala akong narinig. Kaya ako napa-vlog ako ngayon. Sabi ko, gagawa ako ng vlog ngayon. Kasi meron akong na-realize. No? Ang na-realize ko is, noong panahon na campaign period, itong si Robin Padilla ay nandyan sa Uniteam, di ba? Kasali siya, no? The fact na siya ay sinali ng Uniteam, no? That means he is welcome sa Uniteam. Pagkatapos noon, nanalo si Robin Padilla, naging number 1 sa Senado. Ngunit, ang mga dilawan, ang mga kakamping, ang mga supporters ni Lenny at ni Kiko, binatikos si Robin Padilla. Binatikos siya, di ba? Bakit siya raw nag-number 1? Artista siya, bobo raw si Robin, ganon, di ba? Ngayon, marami tayong masasakit na pananalita sa mga haters ni Robin Padilla sa kampo ng mga kakamping at sa mga dilawan. Ngayon, ang tanong, sino ang nagtanggol kay Robin? Diba? Isa ako sa nagtanggol kay Robin. Nag-vlog ako na hindi ganyan si Robin.
tayong mga BBM supporters nagtanggol kay Robin at that time. No? Pinatiko siya ng mga dilawan at ang mga supporters ni BBM ipinagtanggol siya sa kanyang pagiging number 1. Okay? Ngayon, ang tanong ko, Robin, sa hindi mo pagpapasalamat kay Bongbong Marcos, hindi mo ba yan na-realize na noong panahon na binatikos ka ng mga dilawan, ang mga BBM supporters ang nagtanggol sa inyo? Ngayon, ang pinapasalamatan mo ay si Chris Aquino. Nasabi mo malaki ang tulong ni Chris Aquino. No? Malaki ang tulong ni Chris Aquino sa iyo. Para sa akin, hindi ako maniniwala. No? Na-realize na ko na ngayon ba? Hindi na ako maniniwala na malaki ang tulong si Chris Aquino ang dahilan na nanalo ka. Hindi na ako naniniwala. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa mga dilawan, no? Kung totoong si Chris Aquino ang dahilan na nanalo ka o ang dahilan na nanalo ka dahil sa mga dilawan, hindi ako maniniwala dyan. Kasi sa kampo ng mga kakamping, isa lang ang nanalo, si Hontiveros lang. Oh. Kung effective yung pasasalamat mo sa mga yelo, na nanalo ka kasi maraming yelo ang bumoto sa iyo, bakit yung mga yelo, mga dilawan, mga kakamping, natalo lahat except ni Hontiveros? Diba? So wag mong sabihin, Robin, na nanalo ka dahil isa sa mga rason ay si Chris Aquino. Remember, Robin Padilla, na ipinagtanggol ka ng mga BBM supporters the time na binatikos ka ng mga dilawan. Kinalimutan mo na ba yun? Ha? Kinalimutan mo na yun? Masakit yan sa amin na di man direkta sa kay Bongbong Marcos ka nagpapasalamat. Siguro sana sinabi mo na lang na nagpapasalamat ako sa mga BBM supporters na bumoto sa akin. Kahit ganyan na lang, pero wala. Wala kaming narinig sa iyo. Kahit pagpapasalamat mo na lang kay BBM, yung mga para mo na rin kaming pinasalamatang mga BBM supporters. Okay? Sabi mo, Robin, na hindi ka inendorso ni Bongbong Marcos kaya hindi ka nagpapasalamat sa kanya. Kalagayan sa letter mo, di ba? Yun ang mga naririnig ko dyan sa ibang mga vloggers. Ang sa akin lang, Robin, ilagay yung pagiging siga mo sa tamang lugar. Alam ko, siga ka, may command ka, may paninindigan ka. Yes, we appreciate you. Kasi meron kang sasabi nating political will. Malakas yung political will mo. Talagang ginagamit mo yung pagkasiga mo sa politiko na talagang may political will ka. Pero Robin, tandaan po natin, let's always put our feet on the ground. Let's be humble. Kahit pagpapasalamat mo kay BBM, hindi mo magawa. Sana, wala akong narinig sa iyo. Wala ka ng follow-up na mensahe mo sa Facebook or sa media. Wala. Kaya nasabi ko ito na sana magpakumbaba ka. Sana you must be humble. Kagaya ni Pangulong Duterte. Idol mo si Pangulong Duterte, di ba? Be humble, Robin. Be humble. Kasi baka nakakalimutan mo. Maraming BBM supporters na sumuporta sa inyo. Okay? Yung panahon na pinatikos ka ng mga dilawan dahil nagtatanong sila kung bakit ka raw number 1 sa Senado, ang nagtanggol sa inyo mga BBM supporters. Yun lang ang masasabi ko.
mahalin natin ang Pilipinas, ipagtanggol natin si BBM, libre kayong mag-comment, mag-react sa issue na ito. Until now, si Robin Padilla, walang follow-up. Okay? Hanggang dito na lang itong video na to. I hope may next video tayo tungkol dito na magsalita na si Robin Padilla. Okay? See you in my next video and God bless everyone.